Meron na pala siyang mga maliliit. Onion, meron akong itinanim na 4 na piraso. Hi guys, good morning. So, ngayon ako lang mag-isa dito sa bahay. Si asawa andun sa trabaho. Tapos si Ethan nasa kindergarten. So, naisipan ko, itanim ko yung aking mga bulaklak na kailangang itanim sa winter. Yung ipinakita ko yung nakaraan. Yung mga bulbs na ganito. Yung pagtatanim niya is parang tulips. Pero iba yung kanyang itsura. Ganyan yung kanyang bulaklak. Maliit lang pala ito. Hindi marami. Sayang nga at hindi ako nakapagbili ng tulips. Mas maganda sana yung tulips. Pero dahil meron na akong ito, tatanim ko na ito ngayon. Ito siya. Punta muna tayo dito sa aking garden house at kuha tayo ng tools. Gamitin natin sa pagtatanim. Ito na lang yung gagamitin ko. Ito pala. Ngayon ko na itanim itong aking mga bulaklak at kailangan talaga nito na itanim siya winter pa dahil mamumulaklak ito sa spring. So, okay lang naman kahit malamig pa ngayon. Meron pa din pala kaming iba pang mga berries na kailangan pa naming itanim sa garden. Hindi muna namin itatanim ngayon at napakalamig nga. Dito ko nga ito itanim sa may gilid ng aming gate. Maganda dito kapag may maraming bulaklak. Hindi talaga ako nakapagtanim ng maraming bulaklak noong nakaraan dahil late na nga kaming nakalipat dito. So, nakuha namin yung susi June na. So, start na yan ng summer. Tapos na yung spring season. And that time, super busy namin. Una, sa pag-renovate sa loob ng bahay, tapos pagdala ng aming mga gamit, at pag-start pa ng aking gulayan. So, ang dami talaga namin kailangan ginawa. So, ngayon, uumpisahan namin ito ng mas maaga para mas marami na din kaming maitanim. Dito ko na ito itatanim sa may maliit na space dahil hindi pala ito karamihan. Tapos, ayan, ang dami pang dumi. Kailangan ko munang magamas ng mga damo dito. Dito nga pala nakatanim yung isa sa napakagandang climbing rose na nandito na nung lumipat kami. Marami nga sa inyo ang nagagandahan nito. Na-pruning ko na ito nung nakaraan. So sana sa spring na naman, marami na naman itong mga bulaklak. Itong itatanim ko is dalawang klase ng hyacinth, purple at saka pink. At itong isa na hindi ko alam kung anong pangalan din yan na basta bulaklak. Tsura pala nito is parang sibuyas. Naalala ko tuloy, ang bahay namin sa bukid ay naku, punong-puno talaga ng mga bulaklak. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magtanim ng mga bulaklak, pati mga gulay. Sanay nga ako nito at lumaki nga ako sa probinsya. Kaya ayun, tuwang-tuwa ako nung nakabili kami ng malaking lupa dito sa Germany. Kahit malayo ako sa aking pamilya, minsan kapag nabuboard o kaya nahuhumsik ako, ay naku, nagagamas na lang ako sa garden. Ngayon na pumapasok na si Ethan sa kindergarten, may time na din ako na magtrabaho sa garden. Unang beses ko nga na magtanim nito at sana mamumulaklak ito lahat. Bibili pa din ako nung tulips na may iba't iba ding kulay dahil napakaganda nun. Every spring dito ay naku, napakadami niyang mga tulips at sobrang ganda talaga tingnan. Kapag naman hindi na masyadong malamig dito ay lalagyan ko ito ng compost soil para mas maganda yung lupa at para surely mas maganda yung tubo nitong aking mga bulaklak na itinanim ko dito. Meron pa palang ibang mga bulaklak dito kaso hindi nyo makikita dahil nga namamatay yung mga dahon sa sobrang lamig. Alam ko nakapagtanim ako dito nung million flowers. Tawag sa amin yan doon sa Mindanao ay million flowers. So, nakapagtanim ako nung last summer. Babalik naman yan siya kapag magsisimula ng mag-warm dito. Punta muna ako sa garden. Titingnan ko kung anong nangyari na doon sa aking petchay na iniwan ko para magbunga doon sa garden. Kung na ano na ba? Nagulang na ba yung mga bunga? So guys, ito na yung garden. Diba? Walang katanim-tanim. Ito is yung aking mga strawberry. Ito walang tanim. Oh, ito yung petchay na ini. Yun o. Meron ng mga bulaklak pa pala yan. Tapos, ayun o. Yeah. Ito, meron nga. So, meron na pala siyang mga maliliit na ito yung mga bunga, di ba? Yung maliliit na seeds. So, meron tayong ma-harvest soon. Wag naman sanang masira. Ayun, natumba na kasi.
meron tayong ma-harvest soon para pang seedling. Natumba sa hangin. Kasi, wala nang ano. Ayun natumba na talaga siya. Tumbahin na lang yan siya. Ayan, marami akong iniwan ng mga pechay dito noong nakaraan. Para nga, magbulaklak sila. Pero yung iba is hindi na namulaklak. Ito naman is, ito yung rucola na salad. Hindi ko in-harvest. Hinayaan ko na lang siya. Ito pala is onion. Meron akong itinanim na 4 na piraso yan siya. Pero, yan yung nalanta yung isa. Ay, may carrots pa pala doon. Oh. Tapos ito is green onion. Hindi ko na hinarvest. Ay, kailangan ko pa itong tapusin hanggang doon sa dulo para mas malaki pa yung space ng garden. Yun yung garden ng aming kapitbahay. Ito pala yung aming garden house na i-renovate na asawa, pero pinuksan niya ng napakalaki, so open yan siya. Yan yun. Ang laki. Ganda nito gawing garden house. Lagyan ng mga tanim.